naman niya mga balita ngayong araw dapat alamin. Maghahain ng class suit ang multi-sectoral group na United People Against Corruption o UPAC para manghingi ng danyos na 5 bilyong piso para sa mga biktima ng pagbaha. Balak nilang sampahan ng reklamo ang 4 na kasalukuyan at dating congressman ng Quezon City, DPWH engineers na naka-assign doon at mga kontraktor na nagpatupad ng mga flood control projects sa lungsod. We have to file a class suit wherein meron kami bawat isa ditong sektor na magre-represent nung sektor na yon. Sasali sa pagsasampa ng reklamo si Gerardo, residente ng Roas District kung saan may pagkakataon aniyang umaabot hanggang kisame ng kanilang bahay ang taas ng baha. Yung nervyos na nangyari sa akin, yung hindi ako makapag-maisip ng maayos. Unahin ng grupong Quezon City dahil kompleto nila ang datos ng LGU nang imbestigahan nito ang mga flood control projects sa lungsod. Lumabas na umabot sa 17 billion pesos na halaga ng proyekto ang hindi idinaan sa LGU. Marami sa mga ito substandard o ghost project. Imagine pag lumusot yung demand nito sa Quezon City, gagayahin sa iba yan. O, gagayahin sa iba. Kaya pala, no? Na ang tao mismo magdemanda. Tuloy naman ang pag-iimbestiga ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Humarap dito si dating DPWH Secretary at ngayon Senador Mark Villar para bigyang linaw ang proseso ng pondo ng DPWH nung siyang kalihim mula 2016 hanggang 2021. Noong panahon ni Villar na-appoint si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na nauugnay ngayon sa mga anomalya sa flood control projects. Si Bernardo, the Senator just explained the processes he applied or he used during the time that he was DPWH Secretary with regard to how he managed the department. tinanong namin ng ICI kung nabusisi ba ang ugnayan ni Villar kina Bernardo at Alcantara. As far as that fact is concerned, I think it was already divulged during the other hearing, so there was no change with regard to that factual allegation. Inusisa rin daw si Villar tungkol sa sinabi ng Justice Department na infrastructure projects na nakuha ng kanyang pinsang buo sa kanilang baluarte sa Las Piñas na aabot umano sa 18 bilyong piso. He said that if there's any contract, it happened after his term. Dumating din sa pagdinig sina Pacifico Curly at Sara Diskaya, pero ayon sa ICI humingi ang dalawa ng karagdagang panahon para kunin ang mga dokumentong hinihingi ng ICI. There won't be whitewashing. We're here to look up to find the truth. Ito ay kahit wala ring contempt power o kapangyarihang magparusa ang komisyon kung may hindi susunod sa mga utos nito. Indeed, there's no contempt powers, but we will make do with what we have. In fact, we've been doing our mandate. We've been actively investigating despite the lack of that power. Nagpulong naman sina DPWH Secretary Vince Dizon, Baguio City Mayor Benjamin Magalong at ang pumalit kay Magalong bilang Special Advisor ng ICI na si dating PNP Chief Rodolfo Azurin. Itinurn over ni Magalong kay Azurin ang ilang technical report. Yan ang magpapatunay talaga mga substandard o kaya ghost ang mga projects. Magpasalamat din ako kay Mayor Benji. Marami siyang may tutulong pa. Officially, kahit wala na siya sa ICI. Pinag-usapan din nila kung paano mapabibilis ang investigasyon habang sinisigurong mauuwi sa conviction ng mga ihahaing kaso. Sa ngayon, 2 kaso ang inirekomendang isampa sa Ombudsman at 25 pa ang nakapilang kaso. Ang next step, pagbawi. At yun ang pag-uusapan namin. Kasi kailangan, hindi lang enough yung may makulong, sabi nga ni Pangulo, kailangan maibalik natin yung pera ng mga kababayan natin. Bago pa man pangalanan at makumpirma ang pagtatalaga ni Justice Secretary Crispin Remulla sa Ombudsman, tiniyak na ito ni Senador Amy Marcos. Paliwanag ng Senadora, planchado na ang pagtatalaga ng kalihim. Matapos anyang hindi makalusot ang planong impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, plan C na ang Ombudsman. Kung hindi makakalusot yung impeachment, nako yung plan B, diretso na tayo sa plan C. Planchado na ang lahat. Duterte, naunayag ng OVP na naabisuhan lamang sila tungkol sa pagtanggap nila Chika ng kanyang order nitong October 6, ngunit walang kasamang paliwanag. Tiniyak naman ng AFP na patuloy ang pagbibigay ng seguridad sa pangalawang Pangulo.
Ayon pa kay Defense Secretary Gilbert Teodoro, lahat ng opisyal na may mandato ay patuloy na bibigyan ng angkop na Sa isang seguridad. opisyal na pahayag, sinabi ng QCLGU na terminated na ang 4 na proyekto ng mga diskaya sa Quezon City matapos na bawiin ng Philippine Contractors Accreditation Board ang lisensya sa mga construction companies na pagmamay-ari ng mga ito dahil sa umunay paglabag sa licensing requirements at procurement laws. Gayon din ang pagkakatanggal ng membership ng mga ito sa Philippine Government Electronic Procurement System o PhilGEPS. Kaya ito ang itinuturing na pinakamalaking batch ng Petroleum Service Contracts o PSCs na nai-award. Magbibigay ito ng pagkakataon para sa bagong gas exploration sa gitna ng pagbaba ng Malampaya Gas Field. Kanina pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang presentasyon ng mga bagong PSCs para sa petroleum at hydrogen sa iba't ibang lugar sa bansa. Nakapaloob sa bagong mga kontrata ang kauna-unahang competitive bid para sa native hydrogen kung saan co-managed ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM sa naturang petroleum projects. Saklaw ng mga isasagawang gas exploration ng mga lugar ng Sulusi, Cagayan, Cebu, Northwest at East Palawan, gayon din ng Central Luzon. Ayon kay Pangulong Marcos, sa pamamagitan ng mga bagong kontrata na ito, matitiyak ang energy security ng bansa. Magandang tanghali at nakikipag-ugnayan na ang Department of Transportation para alamin nakikipag-ugnayan na sila sa PNP para alamin kung ano ang dahilan kung bakit nauwi sa hapulan at umano'y sadyang pagbangga ang insidente. Sa ibinahaging video ng DOTR na nag-viral sa social media, nangyari ang insidente kahapon kung saan na makikita na pilit hinabol ng driver ng kotse ang nakamotor na walang suot na helmet na estudyante. Sa isa pang video, makikita na nabangganan ng kotse ang motosiklo dahilan para ito ay sumemplama. Matapos ito, makikita na pilit tumayo ang estudyante. Dito na siya sa front. Huwag na tatakbo! Huwag na tatakbo! Hindi pasensya lang! Huwag na tatakbo! Ba't tumatakbo ka pa? Bakit tumatakbo ka pa? Nakasagi ka na, di ba tumatakbo ka pa? Tumatakbo to kuya, sinagi ako! Walang lisensya, tingnan mo! Maririnig din sa kuha ng closed-circuit television o CCTV ang pagkompronta naman ng mga nakasaksing residente sa driver na nambangga sa estudyante. May mga bata rin dito, biglang napatay mo. Bakit ka? Dahil sa insidente, agad na inakasan ni Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez ang Land Transportation Office para hanapin ang driver ng sasakyan. Sa isang pahayag, sinabi ni Acting Secretary Giovanni Lopez na walang karapatang magmaneho ng sasakyan ang naturang driver. Dagdag pa ng kalihim na hindi katanggap-tanggap ang dahilan na ginawa nitong aksyon, lalo na at mas may edad nito at mas alam nito kung ano ang tama. Aga ayon pa sa DOTR ay nakatakdang maglabas ngayong araw ng show cause order ang LTO laban sa driver upang pagpaliwanagin ito sa ginawa nitong sadyang pagbangga. At nangako rin ang DOTR na magbibigay sila ng tulong at legal assistance sa pamilya para sa mga kaukulang reklamong isasampa laban sa driver. At yan mo ng ating update.